Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal sa amin na napatunayan sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Noong nagtungo kami sa kapahamakan at lumalakad kami sa kadiliman, dahil wala po kaming mga idea kung saan po kami galing, kung ano ang dapat naming hanapin sa aming buhay, kung saan po kami patungo. Uni, tinawagan niyo po kami sa patungo sa katotohanan at naliwanagan po kami kung gaano ka mahal kami sa inyong harapan, kung gaano ka mahal kami ng Panginoon, at isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak, at sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, lahat ng aming makasalanan ay napatawad na, at makarating po kami sa tunay na kaliwan at kaluwalhatian sa langit. Sa umagang ito, Panginoon, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig po kami ng inyong banal na salita at makaroon ng banal na fellowship sa pangalan po ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa oras na ito at pagkalooban niyo po kami ng kalakasan at kagalakan, kaaliwan na nanggagaling sa inyong dakilang banal na salita. Kung meron po dito, Panginoon, yung mga kapatiran na dumadaan sa matinding pagsubok sa kanilang buhay, bigyan niyo po sila ng kalakasan sa pamamagitan ng inyong salita. Mula sa simula hanggang sa katapusan, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Acts chapter 1. Acts, Gawa chapter 1. So verse 8 po, chapter 1, verse 8. Gawa, chapter 1, verse 8. So isang talata lang po, Acts chapter 1, verse 8. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Uni, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Isa pa po, verse 11 po. So basahin din po natin ito, 3, 2, 1. Na nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo ay nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na, gaya din ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Yung topic po, yung title po ng ating sermon ngayon ay greatest command, saka yung greatest yung promise. Yung dalawa po, ito po yung topic po natin. Yung pinaka dakilang utos at pinakadakilang pangako. Ito po yung topic po natin. So, medyo maulan po ngayon. Hindi pa tapos yung rainy season. Kaya, pag maulan po, yung ating puso ay madilim din. Medyo mabigat din po yung ating puso. Kaya mahirap gumising at mahirap umalis sa church, umalis sa bahay patungo sa church. Pero yung ating Christian living po ay
kahit ano po yung mga panahon, yung sitwasyon po ng ating buhay ay dapat tuloy-tuloy. So, pero wala pong ibang paraan para tuloy-tuloy po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano ng maayos. So, kailangan po kailangan po itanim sa ating puso kung ano ang kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos ay dapat mag-ugat sa ating mga puso para tuloy-tuloy po tayo sa ating paglalakbay o paglakad ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po yung Gawa chapter 1 verse magbula verse 1 hanggang verse 11 po. So nakikita po natin kung ano po ang nangyari, kung paano umakyat si Jesucristo. Ito po yung pag-akyat ng Panginoong Jesucristo. Okay? So, alam po natin na namatay si Jesus, namatay po siya, tapos muling binuhay siya sa mga patay. Tapos umakyat po siya sa langit. Ito po yung pinakamahalaga sa buong Biblia. Kamatayan po ni Jesus, yung kanyang muling pagkabuhay, saka yung kanyang pag-akyat sa langit, tapos ano pa po? Yung kanyang pagbalik, yung kanyang second coming. So, chapter 1 verse 2, tingnan po natin. Magbula verse 1, O Teofilo, sa unang aklat isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula hanggang sa araw na iakyat siya sa langit pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubulin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. So verse 3 po, pagkatapos na siya ay makdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. So, pagkatapos na siya ay makdusa, okay? So, ito po yung kamatayan po ni Jesucristo. So, nagdusa po si Jesucristo. Nagdusa. So, alam po natin ito. So, nagdusa si Jesucristo. Ipinako siya sa krus. Okay? So, bakit po ipinako siya sa krus? So, para sa ating mga kasalanan. Okay? Wala pong ibang reason. Yung pinakamahalagang message sa buong Biblia ay kamatayan po ni Jesucristo. Ilagay po natin dito yung mga bookmarking. So, pumunta po tayo sa unang Korinto. So, unang Korinto. Chapter 1, verse 18 po. Unang Korinto, chapter 1, verse 18. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, uni sa ating na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. So, salita ng krus. So, ano po ito? Salita ng cross. Yung mensahe patungkol sa kamatayan ni Jesus. Ipinako si Jesus sa cross. Ito po yung salita ng cross. Ay kahangalan sa mga napapahamak. So, bakit po yung salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak? So, ano po yung hinahanap po ng mga napapahamak? So, napapahamak po ay yung mga taong hindi pa ligtas. Karamihan po ng mga tao sa mundong ito ay napapahamak po ngayon. Wala po silang interest sa salita ng cross.
Okay? Saan po sila focus sa kanilang buhay? Yung karamihan po ng mga tao. Sa observation po natin, sa observation po ninyo, yung isip ng maraming tao sa mundo ito, nasa na po yung kanilang isip? Saan po sila focus? Okay? Yung mga material na blessing. Okay? So, kung bumibisita po ako sa bahay-bahay dito o sa kahit saan po, yung una kong tanong po sa kanila, ano po ang pagsubok mo sa buhay? Ano ang ipinapanalangin mo ngayon sa Panginoon? So, iba-iba yung pagsubok po nila. So, karamihan po ng pagsubok po ay sakit sa katawan, o hirap sa buhay, ganito-ganito mga pagsubok. Kaya yung kanilang prayer ay sana walang ganitong pagsubok sa buhay. Sana walang sakit sa katawan. Sana gumaling. Okay? Pero pagdating sa salita ng cross, pero pagdating sa ganong mga material na blessing, pagdating sa mga material na yung bagay, so alam po nila, may idea po sila kung paano, kung ano ang gusto po nila mangyari sa kanilang buhay. Pero pagdating sa kaharian ng Diyos, wala pong interest. Kaharian ng Diyos. Yung kingdom of God. Yung buhay na walang hanggang sa langit. Dahil wala po silang interes sa buhay na walang hanggan o kaligtasan o born again na nakasulat sa Biblia, samantalang ito po yung malinaw na nakasulat sa Biblia, ito po yung kalooban ng Diyos, pero wala po silang interes. Kaya salita ng krus ay kahangalan sa kanila. Okay? Salita ng cross. Ano po yung gusto po nila? Blessing. Ano po yung gusto po nila? Blessing. Sana gumaling. Paano mabubless po sila? Okay. Sa pamagitan ng mga kalusugan o maayos yung buhay dito sa lupa, pag-aaral. Gusto po nila mabubless sa kanilang pag-aaral. Gusto po nila mabubless sa kanilang trabaho. Gusto po nila mabless sa kanilang mga pamilya. Pero dito po, sa salita ng cross, ay walang pakialam. Verse 23, verse 22 to 23, basahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda, at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan, subalit ipinangaral namin ng Kristo na ipinako sa krus na siyang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. So, alam niyo po ba yung mensahe sa Biblia, hindi po ito hinahanap ng maraming tao. Dahil sabi dito, katitisuran po ito sa mga Hudyo. Ito ay kahangalan sa mga Hentil. Yung Biblia po, ito yung kahangalan sa mga Hentil. Kaya hindi po nila ito binabasa. So, bakit po hindi po itong binabasa ng maraming tao? Okay. Kung nakasulat po dito yung paraan, paano mananalo sa luto, may paraan dito, kung ganun po, babasahin po nila ito, hindi? Babasahin. Kung nakasulat po dito, kung paano magiging mayaman ka, kung nakasulat po dito sa Biblia, bababasa po nila ito, hindi? Bababasa. Kung nakasulat po dito, kung paano magiging malusog tayo o gagaling ka sa inyong sakit, kung may paraan dito, babasahin po ba ito o hindi? Bababasa. Pero hindi nila ito binabasa. Bakit? Okay. Dahil walang ganong mga paraan dito para maging maluso, para maging malaman, para maging maayos sa buhay. Ang nakasulat lang dito, paano makapasok sa
langit. Yun lang nakasulat sa Biblia. Paano isang tao ay makapasok sa langit? Paano isang tao ay maipanganak na muli? Yun lang nakasulat sa Biblia. Yung iba, wala. Okay? Kaya sa totoo lang po, kahit maraming mga versions sa Biblia sa buong mundo, pero hindi po ito binabasa. Okay? Hindi po ito binabasa. Okay? Kaya isang Kristiyano po, kung para malaman po natin kung maayos ba yung kanyang Christian living o hindi, so ano po yung yung checkpoint? Yung pinaka-checkpoint, binabasa ba niya yung Biblia o hindi? Kung hindi niya binabasa yung Biblia, ibig sabihin, so walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Okay? Pero kung isang Kristiyano po ay may hangarin na hanapin yung kalooban ng Diyos at tuparin po yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, kung mayroon po siyang hangarin na gagamitin po ng Diyos yung kanyang buhay para sa kalooban, so hinahanap niya yung kalooban dito sa Biblia. So balik po tayo sa Gawa, chapter 1. Verse 3, Gawa chapter 1, verse 3. So, sabi po dito, so nagdusa po si Jesus sa cross, kamatayan, so death. Tapos, umakyat po siya sa langit. Binuhay siya sa mga patay at mga ilang araw po nagpakita siya sa mga patay, nagpakita siya sa mga tao, how many days? 40 days. Okay, 40 days. So, namatay po siya at muling binuhay siya sa mga patay. After 3 days, hindi po siya agad umakyat sa langit. Sa loob ng 40 days, nagpakita ang Panginoon sa mga tao. So bilang katunayan, bilang evidence. Okay? So habang nandito pa siya sa lupa, si Jesus, so ano po yung ipinangaral niya sa mga tao? Tungkol sa kaharian ng Diyos. Verse 3, nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. So, ito po yung pinaka-message, kaharian ng Diyos. Okay? Malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Habang dito pa tayo sa lupa, yung ating paa ay nasa lupa pa, pero yung ating isip, yung ating puso ay patungo sa kaharian ng Diyos. So dapat ganun po yung ating puso. Dapat ganun po yung ating pag-asa. Nandito pa tayo sa lupa, pero yung ating puso, yung ating isip ay patungo sa kaharian ng Diyos. Tapos, verse 4, habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila ng huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintain ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon, na kayo ay babautismuhan sa Espiritu Santo. So sabi po ng Panginoong dito,
So maghintay kayo dito, maghintay kayo sa Jerusalem, huwag kayo umalis sa Jerusalem, maghintay. Babautismuan kayo ng Espiritu Santo. Ito po yung sabi po ni Jesus. Okay. Si Juan ay nagpabautismo sa tubig. Yung water baptism, ito po yung galing kay Juan. So, John the Baptist. Subalit, hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo ay babautismuan sa Espiritu Santo. Yung baptism of Holy Spirit. Ito po yung nabanggit po ng Panginoong Jesucristo. Babautismuan kayo ng Espiritu Santo. So, verse 6 po, nung narinig po ito ng mga Israelita, so may tanong po sila. Nang sila ay nakakatipo, sila ay kanilang itinanong, Panginoon, ito ba ang panahon ng panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? Sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang na malaman ng oras o mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling autoridad. So nabanggit po gusto po ng mga Israelita na eto na ba yung panahon na yung babalik po yung Israel sa kanilang dating lupain. Ito po yung gusto po nilang malaman. Ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? So bakit ganito po yung tanong ng mga Israelita? Okay. So alam po natin yung history ng bansang Israel. Di ba yung mula sa panahon ni Abraham, nag-umpisa po yung history ng bansang Israel. Pinili po sila ng Diyos at binigyan sila ng mga kautusan, pero hindi sila sumunod. Kaya sa panahon po ng lumang tipan, so mula sa Assyria, Babylonia, yung Greece, Roma, patuloy po sila sinakop ng ibang mga malalaking kaharian. So mula nung BC 722. So Assyria po, Assyria. Tapos yung BC mga 606 sa pamamagitan ng Babylon Empire. So mga baksak po, winasak po sila ng ibang mga bansa. Tapos yung Persia, tapos yung Greece, yung Roma. Sa panahon po ng Roma, so ipinako si Jesucristo sa mundong ito. Pero hindi pa sila independent. Sakop pa rin po sila ng Roman Empire. Kaya ano po yung inaasahan po ng mga Israelita? Okay? Akala po ng mga Israelita, yung si Jesus po ay maging hari po nila, tapos yung si Jesus po ay magbibigay ng independence sa bansang Israel. Pero hindi po yung nangyari. Ano po yung nangyari? Namatay si Jesucristo. Ipinako siya sa cross. Hindi ayon sa expectation ng Israelita. Kaya so lahat po ng mga alagad ni Jesus ay tumakas. Okay, tumakas. Okay. So walang natitira katabi po ni Jesus, lahat po ay tumakas. Iniwanan po si Jesus ng lahat ng mga alagad, ipinako siya sa cross. Pero nung binuhay siya muli sa mga patay, nung nakita po ng mga Israelita na si Jesus ay binuhay muli sa mga patay, so ano po yung tanong agad pumasok sa kanila? Ay ito ba yung panahon na Israel ay yung manunumbalik sa kanilang dati? Manunumbalik po yung Israelita, bansang Israel? Ito ba yung panahon? Yun po yung tanong po ng mga Israelita. Okay. Verse 7. Pero anong sabi po ni Jesus?
hindi ukol sa inyo na malaman ng mga oras ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling autoridad. Okay? Anong sabi po ni Jesus? Huwag kayong makialam. Huwag kayong makialam sa panahon at oras. Ang Diyos lang, Amang Diyos lang nakakalam. Okay? Sa totoo lang po, yung restoration po ng bansang Israel, kailan po nangyari? Restoration. Okay? So, noong AD 70, so ikinala sila sa buong mundo, scattered. Yung bansang Israel po ay ikinala sa buong mundo. Kung saan man sila pumunta, so pinagpatay sila ng ibang mga kaharian. So pinagpatay. Tapos yung kanilang lupain ay so baksak. Okay, baksak. Naging disyerto yung kanilang lupain. So, ito po yung history po nila. Hindi po ayon sa tanong po, hindi po inaasahan ng Israelita. Akala po nila yung restoration ng Israel ay dito nangyari dahil binuhay na si Jesus sa mga patay. Kaya akala po nila ito na yung restoration ng Israel. Pero hindi pa po, malayo pa. Yung restoration po ng Israel ay malayo pa. Kailan po? Noong 1948, May 14. Okay. Almost, ilang taon? 2,000 years. Okay. Malayo pa. Malayo pa. Sa loob ng 2,000 years, ikinala sila sa buong mundo, tapos pinagpatay sila ng mga ibang mga Gentiles, yung kanilang lupain ay naging disyerto, tigang. So yung pinakamatinding history nila ay Second World War. Mga ilan po Hudyo ay namatay? So Second World War, mga ilang Hudyo namatay? 6 million. Okay? 6 million na Hudyo ay patay. Kaya hanggang ngayon po, yung mga Hudyo, yung mga Israelita, ano po yung hinihintay po nila, Israelita? Hanggang ngayon, sino po yung hinihintay ng Israelita? Mesiya. Mesiya po yung hinihintay pa po nila hanggang ngayon. Dahil si Jesus na ipinako sa cross ay ayaw nila tanggapin. Diba tayong lahat ay naniniwala kay Jesus na namatay sa krus, pero Israelita po ay hindi pa sila naniniwala. Ayaw pa nila maniwala kay Jesus. Hinihintay pa nila yung darating na Mesiya sa kanila. Kaya medyo malayo po yung kanilang pananampalataya sa Biblia. Sa lumang tipan, naniniwala sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, ayaw pa rin maniwala. Okay? Sa mga Abraham, si Moises, David, naniniwala sila. Pero kay Jesus, si Apostle Pablo, yung mga apostol sa bagong tipan, ayaw nila maniwala. Sa ngayon po, sa ating panahon, so 2025 ngayon, kapag tatanungin po natin si God, Panginoon, Amang Diyos, eto ba, ngayon ba, yung panahon na panunumbalik mo ang bansang Israel, anong sagot ng Diyos? Okay. Eto na, ngayon na. Ngayon na yung panahon na panunumbalikin na ang bansang Israel, ngayon na. Okay. Dahil, yun po yung mga plano ng Diyos. Plano ng Diyos.
Pero nung nagtanong po sila kay Jesus, ito ba yung panahon na panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? Sabi po ni Jesus, huwag kayong makialam. Yun ang alam ng Diyos Ama. Ang trabaho mo, ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Ito yung gawin mo. Okay? Preach the gospel. Okay? Huwag kang makialam sa panahon. Ang trabaho mo na lang, preach the gospel. Kayo ay maging saksi ko magmula sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Yun ang gawin mo. Yun ang gawin. Preach the gospel. So, umakyat po si Jesus dito. Umakyat. Okay. After 40 days na nagpakita siya sa mga tao, so ibig sabihin, kamatayan, hindi po yan katapusan sa buhay natin. Bakit ipinakita ni Jesus yung kanyang sarili sa maraming tao sa loob ng 40 days? Para malaman po nila na bubuhayin ka rin ng Diyos, bubuhayin ulit. Huwag kang matako sa kamatayan. Ako, sabi si Jesus mismo ay namatay at muling binuhay sa mga patay. Yun po yung ipinakita ni Jesus sa kanila para maniwala sila. Tingnan mo ako. Dati namatay ako, pero ngayon, binuhay na muli ako sa mga patay. Muling pagkabuhay. Takot pa rin kayo sa kamatayan? Tanungin po ninyo ang inyong sarili, takot pa rin tayo sa kamatayan? Okay. Tingnan po natin si Jesus. Okay. Yung promise po ng Diyos sa atin, so bagamat ikaw ay mamamatay, bubuhayin kita. Bubuhayin kita. Ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling araw. Bubuhayin ko siya sa huling araw. Kaya yung resurrection po ni Jesus, muling pagkabuhay ni Jesus ay isang napakagandang evidence sa atin. Para malaman po natin, ako din, bubuhayin ng Diyos. Ulit. Okay. Kahit dadaan ako sa kamatayan, dahil yun ang itinakta sa mga tao. Dadaan ako sa kamatayan, pero alam ko na yung kamatayan, hindi po yan katapusan sa buhay ko. Okay. Dahil si Jesus ay binuhay muli sa mga patay, ganun din ang mangyari sa akin. Verse 9, chapter 1, verse 9. Basahin po natin, verse 9, 3-1. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila ay nakatingin, dinala siya sa itaas, ay siya ikinubulin ng ulap sa kanilang mga paningin. So ano po yung nangyari? So dinala siya sa itaas. Sino po ito? Si Jesus ay dinala sa taas. Dinala sa taas. Namatay siya, muling binuhay siya. Tapos dito, dinala siya sa taas. Ikinubuli ng ulap sa kanilang mga paningin. Kaya hindi po nakikita. So verse 10, samantalang nakatitik sila sa langit, sila ay papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi,
Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, na dinala sa langit mula sa inyo, ay darating. Na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Babalik siya, babalik. Ito po yung promise po ng Diyos. Second coming. So, namatay siya sa cross. Okay. Pero hindi po ito ending. Kamatayan, hindi po ito ending story. Okay. Ano po yung pinaka-ending story sa Biblia? Hindi po yung kamatayan. Namatay siya. Ang mahalaga po dito, bakit namatay siya sa cross? Yun po yung dapat natin malaman. Okay. Bakit namatay si Jesus? Bakit namatay si Kristo? Okay. So para sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ano po yung ginawa niya? Lahat ng ating kasalanan ay natubos na. Okay? Yung tubusin. Yung katubusan. Pero yung kamatayan, hindi po yung ending. Huwag po kayong masyadong malungkot sa kamatayan ni Jesus. Dahil binuhay siya muli sa mga patay. Yung pinaka-ending po ay darating pa. So, binuhay siya muli sa mga patay, tapos umakyat sa langit, sabi dito, babalik. Okay? Second coming. So, ito po yung first coming. Itong si Jesus na dinala sa taas ay darating babalik dito. Second coming. So, pagbalik po niya, ano po yung mangyari? Second coming. Yung pagbalik po niya, second coming, pangalawang pagbalik ay para sa kaparusahan. Para sa kaparusahan. John chapter 3, verse 17 po. John chapter 3, verse 17. So John 3:17 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa salibutan upang hatulan ang salibutan, kundi upang ang salibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Hindi sinugo ng Diyos ang anak sa salibutan upang hatulan ang salibutan. Okay. Yung unang pagdating po ni Jesus ay hindi para hatulan tayo. Kung hatulan tayo agad, sa impyerno tayo diretso. So, hindi po hatol muna. Yung una niyang pagdating, 2,000 years ago, ay para maligtas tayo, para maligtas. For salvation. Gaya John 3:16. Ano po sabi doon sa John 3:16? Okay. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin dito, pag-ibig ng Diyos. Sa una, pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat sa langit, miserable sinner tayo, baksak, isang matigas yung ulo. Okay? Patigas yung ating puso. So, pasaway. Okay? Pasaway pa rin tayo? Pasaway pa rin? So, bilang isang anak ng Diyos, pasaway o masunurin lagi? Pasaway pa din minsan. Oh. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay nandyan pa rin? Yes, nandyan pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Kahit gaano
katigas po yung ulo natin, yung pag-ibig ng Diyos ay nandyan pa rin. Kaya pwede po tayo bumalik sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po palo agad. Kung palo tayo agad, so wala tayo dito. Yung pag-ibig ng Diyos, yun po yung lagi una, pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig niya sa salibutan, pag-ibig niya sa akin kasi nasa salibutan ako. Sapagkat ganun lamang, ganun kalaki yung pag-ibig ng Diyos, ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa akin, ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya. Okay. Bakit? Bakit si Jesus yung tulay ng kaligtasan? Dahil siya po yung namatay sa cross. Siya po yung dumanak po yung kanyang banal na dugo. Okay. Siya po yung nag-sacrifice. Siya po yung nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Okay. Upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, yung kaligtasan. Kaya ito po yung ebanghelyo. Ebanghelyo. Ang ginawa ni Jesus para sa atin, ito po yung ebanghelyo. Magandang balita, good news. Good news. Ito po yung ipinapahayag po natin sa lahat ng mga sa buong mundo. Pero yung kanyang second coming po, yung kanyang second coming, Matthew chapter 25. Verse 31, Matthew chapter 25, verse 31. So, babasahin po natin, verse 31, 3 to 1. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Ito po yung second coming. Anak ng tao ay dumating, nasa kanyang kaluwalhatian, nasa glory. May kasamang anghel. Uupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Tapos titipunin po niyang lahat ng mga tao. So, yung mga tupa sa kanan, yung mga kambing sa kaliwa, verse 34, sasabihin po niya sa mga nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian, inihanda para sa inyo mula sa pagkatatak ng salibutan. Okay. So, yung mga tupa, okay, masunurin. Sumusunod sa gabay ng pastor. Okay? Tupa. Sasabihin po niya sa mga nasa kaliwa, kambing, verse 41, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggang na inihanda sa diabolo at sa kanyang mga anghel. So, isa pang verses po, 2 Thessalonica chapter 1, patungkol sa second coming, 2 Thessalonica chapter 1. So, verse 7 po, chapter 1, verse 7. At kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkahayak ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kang mga makapangyarihan angel. Ito po yung second coming.
pagkahayak ng Panginoong Jesus mula sa langit kasamang mga makapangyarihan angel. Okay. Ito po yung mangyayari sa atin. Kaya sabi po doon sa Gawa chapter 1, itong si Jesus na dinala sa taas, sa inyong harapan ngayon, babalik siya. Babalik siya katulad ng pagpunta niya sa langit, babalik siya. Pero yung kanyang pagbalik ay hindi para sa kaligtasan, kundi para sa judgment. Okay. Titipunin po niya lahat ng mga tao, tapos i-separate. Separation. Okay. Verse 8 po, na nasa nagliliyap na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito ay tatanggap ng kaparusahan, walang hanggan, pagkapuksa, at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalawalatian ng kanyang kalakasan. So kung titingnan po natin verse 8 and 9, ito po ay nakakatakot na parusa, kaparusahan ng Diyos. Magbibigay siya ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Kumikilala po ba kayo sa Diyos? Okay. O kilala po ba kayo ng Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? O kilala ka ng Diyos? So yung mga hindi kumikilala sa Diyos, may parusa. Bakit hindi sila kumikilala sa Diyos? Dahil yung kanilang puso at isip ay puro sa mga makamundong bagay lang. Kaya hindi sila kumikilala sa Diyos. Pagdating sa kalooban niya, pagdating sa plano niya, ay walang isip. Puro yung sariling isip, sariling plano, okay, sariling pangarap. Ganito yung gagawin ko. Sana ganito yung buhay ko. Puro ako na lang ako. Ako po yung mga pinakasentro ng buhay ko. Ako. Okay. Self-centered life. Self-centered. Walang Diyos sa kanyang buhay. Walang Diyos. Okay. Meron ho ba ang Diyos sa ating buhay? Isipin po natin, ilang percent ang Diyos po ang nagyahari sa akin sa buong buhay ko. Baka ang Diyos ay nasa tabi lang lagi. Mga nasa tabi-tabi lang ang Diyos lagi. Yung pinakasentro ng buhay ko ay ako pa rin ako. Yung plano ko, ganito yung gagawin ko, ayaw kong ganito, nasaan ang Diyos sa ating buhay? Ang Diyos po ay dapat nasa sentro sa ating buhay. God-centered life. God-centered life. Kailangan natin unahin si God. Yung kanyang dakilang kalooban ay dapat unahin natin. Okay. Nagkasulat na sa Biblia yung kanyang dakilang kalooban. Nababasa po natin, nadidinig po natin yung kanyang kalooban, yun ang kailangan po natin ilagay sa pinakasentro ng buhay ko. Ito yung gagawin ko. Pero isang nakakalungkot na bagay po sa daming mga ligtas na Kristiyano, ang Diyos po ay nasa tabi. Nasa malayo sa kanilang buhay. Sa sentro ay lagi yung mga pag-aaral ko, yung trabaho ko, yung negosyo ko, yung pamilya ko, yung anak ko. Yan po yung pinakasentro sa kanilang buhay. Ang Diyos po ay nasa malayo, nasa dulo. Mahirap makita na saan ang Diyos. Sabi dito, magbibigay siya ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Magbibigay ng parusa sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Hindi naniniwala sa Ebanghelyo. So, kung ganun po,
hindi po maiwasan yung parusa po dito. So balik po tayo sa Gawa, chapter 1. Kaya yung kanyang second coming, ito po ay babalik si Jesus sa ating mundo. Ito po yung for sure mangyari. Ito po yung greatest, yung promise po natin. Promise sa Biblia. Okay. Namatay siya. Tapos na po ito, di ba? Namatay siya. Binuhay siya muli sa mga patay. Tapos na. Umakyat siya sa langit. Ito din po tapos na. Ano po yung hinihintay po natin? So, yung kanya second coming. Okay. Ito lang po natitira. Yung kanyang second coming, yun lang po, hindi pa tapos. Hinihintay po natin yung kanyang second coming. Pagbalik po niya, so wala lang chance. Wala nang chance. So habang hindi pa siya dumating dito, habang hindi pa siya bumalik sa libutan, may chance pa tayo. May chance pa. May chance. Kaya during that time, sabi po ni Jesus, be my witness. Okay. Be my witness. Ibig sabihin, preach the gospel. Verse 8. Acts chapter 1, verse 8. Uni, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ito po yung greatest, yung command. Evangelism. Evangelism. So wala po tayong ibang purpose sa buhay po natin. So, bakit buhay pa tayo sa mundo? So, dahil sa itong mission and purpose. Okay. Yung saksi ni Jesus. So, kayo ay magiging mga saksi ko. Yung saksi po ni Jesus. Hindi po saksi po ng Jehovah. Saksi po ni Jesus. Yung saksi po ni Jesus ay nagpatotoo tungkol kay Jesus. Kung sino si Jesus, kung ano po ang kanyang ginawa para sa atin. So tingnan po natin sa mga ilang talata sa buhay po ni Jesus. Marcos chapter 1, verse 38. Marcos chapter 1, verse 38. Verse 38 po, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako ay makapang-aral din naman doon sapagkat dahil dito ako ay naparito. So sabi po ni Jesus, pumunta tayo sa iba pang mga bayan para doon din tayo ma-evangelize. Sapagkat ito yung reason. Dahil dito, ako ay naparito. Dahil dito, dahil sa evangelism, nabubuhay ako. Buhay
Ano po yung purpose ng buhay natin? Sabi po ni Jesus, dahil dito ako ay naparito, ibig sabihin, dahil dito ako ay buhay pa. Dahil dito ako ay buhay pa. Okay? Kung natapos ko na itong trabaho, yung mission, so pwede na ako mamatay. Dahil dito ako ay buhay pa. Ito po yung mga yung identity ni Hesus Kristo. Kung walang ebanghelyo, so walang meaning sa buhay ko. Okay. Ano po ang nagpapatibok ng puso natin? Okay. Meron po ba? Meron po ba sa buhay natin na nagpapatibok sa inyong puso? Okay. Sa umaga, masaya po kayong gumising o malungkot kayong gumising sa umaga? Okay. Ay, pagod. May pasok. Oh? Papasok sa school, papasok sa trabaho. Parang malungkot tayo gumising. Ha? Sa gabi, malungkot matulog o masaya matulog? Sa gabi. So, masayang matulog, pero gising, malungkot gumising. Excited po ba tayo sa gising? Excited? Yeah, marami akong gustong gawin ngayon. Yung study, masaya po kayo mag-aaral, study? Mag-aaral ako. Magtatrabaho ako. Yung masaya kayo sa mga work? Masaya ka sa study? Yung nanay dito, masaya kayo sa magluluto? Okay? Tungkulin po yung tungkulin. Hindi pwede hindi gawin. Kahit mahirap, kailangan natin gawin dahil tungkulin po yan tungkulin. Bilang nanay, bilang estudyante, so kailangan magtrabaho, kailangan mag-aral. Parang yung buhay po natin puro mga obligation. Yung obligation ng mga estudyante, study. Kahit mahirap, dapat tuloy-tuloy. Yung obligation po ng mga nanay, tatay dito, saka yung mga young adults, trabaho. Kailangan magtrabaho para kumita, para may panggasto sa buhay. Kailangan magluto. Kailangan maglinis. Yung buhay po pa natin, yung puro obligation. Maaari po ganun dati. Pero ngayon, bilang isang Kristiyano, yung evangelism po ay nagpapatibok sa ating puso. Evangelism. Soul saving. Nabubuhay ako. Yung buhay po natin, buhay para sa sarili, ay hindi po masaya. Hindi po masaya. Yung buhay para sa sarili, yung kung nag-aaral ka para sa sarili, o nagtatrabaho ka ba para sa sarili, so wala pong tunay na kaligayahan doon. Yung tunay na kaligayahan ay galing sa Diyos. Sa umaga, pagkagising po tayo sa umaga, di ba may opening prayer tayo, Panginoon, anong gagawin ko? Paano gagamitin mo ako sa buhay ko? Okay? Ano ang dapat kong gawin? Ano ang gusto mong gagawin ko sa araw na ito? Okay. May mission po tayo. Yung mission po ay dapat magpatibok sa ating puso. Lucas chapter 4. Lucas chapter 4, verse 43.
43, 44. Basahin din po natin ito, 3 to 1. Subalit, sinabi niya sa kanila, kailangan ko rin ipang-aral sa ibang bayan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat ako ay sinugo para sa layunin nito. Kaya siya ay patuloy na nangaral sa mga sinagoga ng Judea. Okay. Kaya si Jesus po ay busy po siya sa kanyang pangaral. So ikot siya lagi, ikot. Umiikot po siya lagi sa Judea, sa Galilea, umiikot. Sabi niya, ito yung layunin ng buhay ko. Sapagkat ako ay sinugo para sa layunin ito, layunin. Purpose. Okay. Huwag natin makalimutan yung purpose. Yung purpose po ito, sa ibang salita, ay kalooban ng Diyos. Yung purpose po ay hindi po galing sa ating sariling mga isip. Yung purpose po ito ay galing sa nagsugo sa akin. Nagsugo sa akin. So, ano po yung ginagawa po natin araw-araw? Okay? Gawa chapter 5. So, Gawa chapter 5, verse 42. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Araw-araw sa templo, sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Ito po yung ebanghelyo. Araw-araw. Ano po yung ginagawa po natin araw-araw? Okay? Ano po yung ginagawa po natin araw-araw? Okay? Kumakain tayo araw-araw? So, hindi kayo kumakain araw-araw? So, araw-araw kumakain tayo. Ano pa po araw-araw ginagawa natin? Tulog. Araw-araw tulog tayo. Araw-araw, so, pahinga. Okay. Araw-araw, naliligo tayo. Oh? Hindi? Weekly? Weekly po ba yan? Occasion? So, araw-araw. So, meron pong mga daily routine po tayo. Daily. Araw-araw kumakain tayo. Araw-araw, natutulog po tayo. Araw-araw, nag-aaral o may trabaho araw-araw. Okay? Dapat ito rin po gawin po natin araw-araw. Ano po yung evangelism? Araw-araw. Okay. Every day. Araw-araw. May tao na busy po sa ibang mga makamundong bagay. Yung mga hangal mayaman sa Lucas chapter 16, araw-araw, ano po yung ginagawa niya araw-araw? Pista. Yun po yung ginawa niyang araw-araw, pista, araw-araw, pista, sa pagkaibigan. Doon po na gastos lahat, oras, yung mga budget, lahat doon, araw-araw. Yun po yung mga purpose ng buhay, gusto niya maging masaya. Kaya araw-araw, yun po yung buhay niya araw-araw. So, ano po yung ginagawa po natin araw-araw? So, meron din po ganitong tao sa araw-araw, nahirapan din po sa mga kasalanan. 2 Pedro chapter 2,
2 Pedro chapter 2 verse 8. Magmula verse 6 po, babasahin ko po. Kung paano pinarusahan niya ng pakalipol ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora na ginawa niyang abo, upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan. At kung paano iniligtas niya ang matuwid na si Lot sa lupang na bagabak sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Verse 8, basahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat ang matuwid na taong ito na nabubuhay na kasama nila araw-araw ay lupang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. So si Lot ay nakatira sa Sodoma at Gomora. Ano po ang nangyari po doon araw-araw? Araw-araw, nakita niya at narinig niya yung mga kasalanan ng ibang mga tao araw-araw. Dapat humiwalay siya doon, humiwalay. So, meron din pong ganitong Kristiyano na araw-araw nabagabak sa mahahalay na pamumuhay ng kapitbahay, ng mga kaibigan, mga barkada, mga tropa, na apektuhan po tayo ng kanilang mga ginagawa araw-araw. Chapter 17, Gawa chapter 17. Verse 11. Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. So, taga-Perea, mas marangal po sila kaysa taga-Thessalonica. Kaya sinisiyasat po nila ang salita ng Diyos araw-araw. Okay? Bible reading araw-araw. Okay? Taga-Perea, so yung sinisiyasat, yung pagpubulay-bulay, Bible reading, meditation, araw-araw. So, yung ating daily routine po ay napakahalaga. So, Bible reading daily, tapos yung prayer daily, tapos yung evangelism. Katulad po ng ginawa ni Jesus. So, araw-araw, so pumupunta po siya sa ibang mga bayan, sa ibang mga bahay, kilala po natin. Yung mga taong kilala po natin, sila po yung pinaka-target po ng ating evangelism. Yung mga kilala pong tao. Yung kaibigan mo, yung mga family, yung mga kapitbahay. Lahat po yung mga kilala po natin ay target po sa ating evangelism. Sa ating natitirang panahon, sila po yung kailangan po natin isama sa kaligtasan. Kaya mula bukas po, mag-umpisa po tayo ng Bible Seminar. So may guest speaker po tayo. Okay. So ito po yung napakahalagang pagkakataon para lahat po ng mga kapatiran ay sama-sama po tayo sa itong gawain ng evangelism. Okay. Kaya kahit isang kaluluwa po ay kailangan po isama po sa itong Bible Seminar. Kahit isang kaluluwa. Kaya kahit kung wala pa po kayong target evangelism,
So kahit magmula ngayon po ay hanapin po ninyo at mga bisitahin, kontakin, tapos mahikayat po sila sa Bible Seminar. Tapos itong Bible Seminar po ay hindi lamang po para sa mga invitees po natin, para din po sa mga kapatiran, kahit matagal po kayo ligtas. Pero minsan po yung mga Christian life natin, yung puso ay lumalamig. Yung dating sikasik ay wala, lumalamig. Sa ganung mga sitwasyon po, yung Bible Seminar po ay magiging magandang chance para manumbalik po sa inyo yung unang sigla, unang pag-ibig. Kaya lahat po ng mga kapatiran ay sama-sama po tayo sa evangelism. Tapos yung isama po natin yung mga invitees sa itong Bible Seminar. So balik po tayo sa Gawa chapter 1. Verse 8. So chapter 1, verse 8. So basahin po natin ito, 3, 2, 1. Unit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagpabas sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So, manalangin po tayo. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mensahe na ipinakaloob niyo po sa amin. Tawa, lahat po ng mga nandito ngayon na yumuyuko sa inyong harapan, ay magamit po ng Panginoon para sa inyong dakilang kalooban. Pagkuloban niyo po kami ng yung mainit na puso at passion at unang sigla upang patuloy po kami makapaglingkod sa inyo at sa Ebanghelyo at sa Iglesia ng Panginoon. Magmula bukas, idadaos po namin ang Bible Seminar sa inyong dakilang pangalan. Mauna po kayo sa puso ng mga mauna po kayong kumilos sa puso ng mga ininbitan po namin sa itong darating na Bible Seminar. Lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church ay nawa maging makaisa sa itong dakilang gawain. Ito po yung aming padalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.